Ito ang fire element user. Sila na naman. Host, huwag mag-alala. Pagkatapos palakasin ng Super Soldier Serum, kahit wala kang karanasan sa labanan ng isang veterano, ang pagtapos sa dalawang A-rank users ay magiging madali lang. Ang iyong desisyon. System, ang ganda ng dalawang ate na ito. Paano ko sila papatayin? Tingnan muna natin ang mangyayari. Bakit ka tulala? Huwag mong sabihin hindi ka pa nagkaka-girlfriend, bata. Nahihiya ka ba? Kahoy lang ito kaninang umaga. Ngayong gabi ay naging bahay na. At ang kakaibang buoyancy na ito, hindi man lang lumubog. Narinig ko na ang tungkol sa inyo. Mula sa mga survivors sa daan. Ang survivor group mula sa ospital sa syudad. Umakyat kayo. Buksan ang pinto. Ikaw ang gumawa nito. Bata. Siguradong nagising mo na ang kapangyarihan mo. Isang Earth-type architect, tama, o baka naman Metal-type alchemist. Kung hindi, imposibleng maipaliwanag kung paano mo natapos ang ganitong kalaking proyekto. Ano ba talaga ang gusto ninyong pag-usapan? Gusto ba nila ang bahay ko? Gusto ka naming imbitahan na sumali sa Rose Survival Group. Imbitahan ako. Gusto ka naming imbitahan na sumali sa Rose Survival Group, pero narinig ko na ang Rose Survival Group ay nagsimula sa iisang ospital. Bilang mga medical staff, puro mga babae sila. Hindi tumatanggap ng lalaki. Iyan ba ang unang reaksyon mo? Hindi ko inakala na ang inosente mo pala, bata. Hi. Kalokohan. Naranasan ko na ang lahat ng dapat kong maranasan. Hindi ko lang maintindihan. Bakit kayo gagawa ng exception? Para imbitahan akong sumali. Hindi ko inakala na maingat din pala siya. Ang ibang survivors. Gustong-gustong sumali sa survival group. Para makahanap ng proteksyon. Pasensya na sa kapangahasan ko. Magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Zhao Xia. Ability, Sonic Wave. Surui. Fire type, Combustion. Leader ng Rose Survival Group. Hehe. Zhang Ji. Ako ay Earth type, Architect ability. Kung Earth ability, Earth type na lang. Mas mabuting huwag ko muna ibunyag ang sarili ko. Pinagamit ko kay Xia ang Sonic ability niya para hanapin ang lokasyon mo. Sinadya naming maghintay dito para magpasalamat sa iyo. Ang pagpapasalamat ay isa lang sa mga dahilan. Ang pangunahing dahilan ay gusto naming mag-develop ng camaraderie sa iyo. Hihihi. Para mabuhay sa post-apocalyptic na mundong ito, ang makipagtulungan sa mga may abilities ay napakahalaga. Sa ganitong paraan lang natin masisiguro ang ating kaligtasan at interes. Captain Su. Dahil nakikita kong napaka sincere ninyo, gusto ko ring mag-develop kasama ninyong dalawa. Mag-develop ng camaraderie. Hindi. Huwag kang lumapit. Lumabas ka. Alam kong nagtatago ka sa dagat. Lumabas ka dyan. Tulong. Ito ay isang weeper. Huwag kang lumapit. Ayoko pang mamatay. Tulong. Ayoko pang mamatay. Buwisit. Zhang Ji. Kasalanan mo kung bakit ako naging ganito. Hindi tao, hindi multo. Ate Fang. Ang hinahanap mo. Nahanap ko na para sa iyo. Ang bangkay ni Boss Lee. Nandoon lang. Nandito na tayo. Iyan ang Rose Survival Group. System, na-detect na sumali ang host sa Rose Survival Group. System, pagpapalawak ng sariling puwersa. System, reward, 1,000 points. System, bilang ng miyembro ng Rose Survival Group, 29.
System, area, 220 square meters. System, wooden foundation. System, defense level. System, overall combat power, C. Mobility. System, dami ng supplies. System, naipong supplies. Aba, may S-rank pala. Hindi ko inakala na ganito kalaki ang grupo ninyo. Syempre naman. Ang grupo natin ay may 5th espers. 5 espers. Mukhang mas ligtas na ang survival platform natin mula ngayon. Garantisado na. Nandito na si boss. Nandito na si boss. Ha ha ha. Wow. Ano yan? Isang bahay na gawa sa semento. Diyos ko, paano nangyari yan? Tulungan niyo ako. Icon ekta ang mga platform. Pasok kayo. Mr. Zhang, hindi nag-aalaga ng pabigat ang grupo. Ang mga ordinaryong survivor ay kailangang magbigay ng 2 bote ng tubig linggo-linggo, at 1 kilong pagkain, kalahati lang para sa mga espers. Pero hindi mo na kailangan. Kailangan mo lang sa gabi. Bigyan mo lang ng masisilungan ang mga bata. Prangkahan tayo. Ang pag-ampon ng mga matatanda at bata sa apocalypse. Mukhang hindi magandang ideya. Alam mo naman ang apocalypse. Unang pinapatay ang mga matatanda, mahihina, at mga bata, alam ko. Gusto kong marinig ang dahilan mo kung bakit mo ginagawa to. Siyempre alam ko, ang pagkuha ng mga may kakayahan, ay magbibigay ng bentahe sa grupo. Pero ang mga batang ito, ay ang limitasyon ko. Mahirap maging tao sa apocalypse. Ayokong maging isang halimaw na walang konsensya. Totoo yan. Isang survival machine na walang emosyon. Kahit mas may bentahe. Pero hinding-hindi pa hahalagahan ang mga kasama. Pwede akong pumayag na kupkupin ang mga bata. Pero may kondisyon ako. Sabihin mo, gusto ko ng gasolina mo. Gusto kong bigyan mo ako ng gasolina. Basta pumayag ka. Mabibigyan ko ng masisilungan ang mga bata. At saka ano? At saka, magbubukas ako ng 2 karagdagang slot, para malayang makapasok at makalabas sa survival platform ko. Talaga ba? Pwede akong matulog sa bahay mo. Ubo-ubo. Hindi. Hindi ibig sabihin na magkasama tayong matutulog. Matulog sa bahay mo. Ubo-ubo. Shia, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Maaari nating hayaan ang mga bata na pumasok sa mas ligtas na bahay. Makakabawas ito ng pressure. Malaking pabor na yan. Oh, kung hindi pwedeng matulog, edi hindi. Naiintindihan ko, boss. Hindi. Nagkakamali kayo. Kayong dalawa ang core combat power ng grupo. Ang pagbibigay ng mas magandang kapaligiran ay pabor sa kaligtasan ko. Pangalawa, umaasa rin ako na may magpoprotekta sa mga bata. Hindi naman pwedeng umasa lang kayo sa akin, di ba? Ah, ganoon pala. Kung ganoon, pumapayag akong tumira sa bahay mo. Ngayong gabi, hayaan mong. Hey, ngayong gabi, hayaan mong ako ang magbantay sa bagong platform. Array. Mamamatay ako. Oo nga, bitawan mo na. Kung hindi ka makakapunta ngayong gabi. Mas mabuti sigurong ako na lang ang pumunta. Huwag naman, Ate Su. Nagbibiro lang ako sa kapatid ko. HMM. Wala ring masyadong gasolina ang grupo ni Mr. Zhang. Pero may paraan para makakuha. Shia. Sabihan mo na sila ngayon. Dalhin nyo na rito ang platform. Magdaos tayo ng isang kalakalan ng mga grupo. Simulan na. Nagsisimula na ang kalakalan ng mga grupo. Kahit anong paraan pa ang gamitin, kailangan kong mahanap si Zhang Qi at patayin siya. Ang Aichen Group ang nasa karagatang ito. Sila ang may pinakamaraming supply. Lahat ng survival groups at lone wolves ay gustong makipagkalakalan sa kanila, basta't nasa loob ng 1,000 milya si Zhang Qi. Hindi niya maiiwasan ang lugar na ito. Nagsisimula na ang kalakalan ng mga grupo. Magsisimula na ang kalakalan. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Miss Fang, gusto mong sumali sa akin? Sigurado ka bang susunod sa utos ang mga tauhan mo? Level Esper. Necromancer Fang Ling. Ikinagagalak kong sumali sa Aichen Group. Ito ay isang A-rank na Eerie Tyrant. Kuya Chen, mag-ingat ka. Sigurado ka bang na-summon ito? Bakit parang? Mukhang patay na. Survivor. Dati kang sikat na artista. Kuya, may ganito kang kalakas na Esper na kapatid para protektahan ka. Hindi kaya.
Natatakot kang kainin kita. Tunay na tunay. Ako ay isang necromancer. Kapag sumali ako, kaya kong gawin ng kahit ano para sa'yo. Pero may isa lang akong hiling. Tulungan mo akong pumatay ng isang tao. Isang taong nang iwan at nanakit sa akin. At naging dahilan ng pagkamatay ng lalaki ko. Si Zhang Qi. Kailangan ko lang ng tulong mo. Para mahuli ang bastardong yun. Ikinagagalak kong makipagkalakalan muli sa Rose Survival Group. Simulan na ngayon. Malaya ang lahat na makipagkalakalan. Magpapatuloy ang kalakalan hanggang sa pagsikat ng araw bukas. Pagkatapos malampasan ng krisis ng mga Eerie sa gabi. Tapos na ang kalakalan. Kanya-kanyang alis na ang mga grupo. Hindi ko alam kung makakapalit ako ng isang magandang blunt weapon. Madaling mapurol ang mga matutulis na armas kapag matagal nang ginagamit. Na-detect, Aichen Survival Group, bilang ng miyembro, 35. Sapat ang mga supply. Pagtatasa ng danger level. Lawak ng lugar, 320 square meters. Kahoy na pundasyon. Depensa, E. Lakas ng buong grupo, C. Mobility, F. Dami ng supply, SS. Wow! Anong klaseng nakakabaliw na stats ito? Normal lang yan para sa Aichen Group. Sila ang survival group sa lugar na ito. Na nabubuhay sa pamamagitan ng kalakalan. Marami silang supply. Ang kapitan lang ang lalaki sa buong grupo. Isang hari at maraming reyna. Medyo interesante. Kung tama ang hinala ko, mas maraming babae sa grupong ito noong una, di ba? Gumagamit ng mga babae para makipagpalit ng supply. Ang kapitan na ito, paano siya nakakaakit ng napakaraming inosente at tanga? Tama nga ang hula mo, host. Sa simula ng Apocalypse, gumamit ang grupong ito ng 70 na babae ng sabay-sabay para ipagpalit sa isang buong truck ng supplies. Ang kapitan ay ang sikat na superstar na si Warren. Mr. Wu pala. Kaya pala may sense. Magaling siyang magnegosyo, at marami siyang fans. Wala na akong masabi. Hindi na kailangang mainggit. Hello, Mr. Zhang. Ako ang in charge sa Aichen Survival Group. Kilala mo ako. Sa tuwing may trade ang mga grupo, ang mga in charge ay nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa kani-kanilang grupo. Para kung magkita man sa hinaharap, magtulungan tayo. Ang iyong architect ability ay isang top-tier support skill. HMPH, Superstar, kilala kita. Diretsuhin na natin ang usapan. Huwag na tayong magplastikan. Prangka ka pala, Mr. Zhang. Kung ganoon, didiretsuhin na rin kita. Mayroon akong 6 na walang lamang bote ng salamin dito. Ang baril na iyan. Pwede mo bang ibalik sa akin? Hihihi. Walang lamang bote kapalit ng baril. Nagbibiro ka ba? Ikinagagalak kong makipag-trade muli sa Rose Survival Group. Busy ako. Huwag mo akong abalahin sa mga basura mo. Isang ability user si Mr. Zhang. Kayang-kaya mong protektahan ang sarili mo. Ang baril na iyan sa mga kamay mo. Baka hindi rin masyadong makatulong sa iyo. Hindi ako makikipag-trade. HMPH, ikaw, paano mo kinakausap ang kuya namin? Huwag kang bastos. Pasensya na, Mr. Zhang. Mr. Zhang, pag-isipan mo ulit. Ability user din ang babaeng ito. Kung mapapabago natin ang panig niya, mas lalakas ang puwersa ng Rose Survival Group. Hey! Pwede tayong mag-trade. Ipagpalit mo ang magandang babae sa tabi mo. Plus 20 pounds ng vacuum-sealed na pagkain. Dapat may shelf life na higit sa 6 na buwan. Anong sabi mo, Mr. Wu? Ang dami mong babae. Kung nasa bahay mo siya, hindi rin siya masyadong makakatulong sa iyo. Bakit hindi na lang? Ibigay mo siya sa akin ng mura. Pangit na talunan, ulitin mo nga iyon kung matapang ka. Huwag kang manakit. Tingnan nyo, bilis. Nag-aaway si Kuya Zhang at ang mga taga-Aichen Group. Ate Su. Kailangan nating tulungan si Zhang Qi agad. Tutulungan ko si Zhang Qi. Sabihan mo agad ang mga miyembro na maghanda sa laban. Naharang niya iyon. Teka, isa siyang B-rank ability user. Si Zhang Qi ay may non-combat ability. Imposibleng makaiwas siya. Host,
Ito ay isang Metal Type B rank ability, Weapon Master. Kaya niyang mag-summon ng anumang melee weapon, sa pamamagitan lang ng imahinasyon. Ang Weapon Master ability ay talagang maginhawa. Sayang nga lang, masyadong mahina ang tao. Paano nangyari ito? Ikaw na anak sa labas. Bitawan mo ako. Kung sisiga ka pa, babasagin ko ang bibig mo. Zhang, naghahanap ka ba ng kamatayan? Anong gusto mong gawin sa aking chi? Bakit hindi mo pinipigilan ang mga tauhan mo na saktan ang mga miyembro ko? Ang bilis mo namang magtanggol. Wala akong pakialam kung sino ang tama o mali, pero hindi mo pwedeng saktan si Chi. Surui, huwag kang masyadong mayabang. Gusto mo lang gamitin ang mga basyong bote para ipalit sa baril ni Zhang Qi. Nagalit ka nang hindi sila pumayag. Kung hindi ka sang-ayon, mag-away na lang tayo. Malapit na rin namang dumilim, bago pa maging aktibo ang mga ghouls. Tapusin na natin ito, Miss Su. Akala mo ba hindi ko kayang makipaglaban sa iyo? Ate Su, gumamit ka ng sonar para mag-scan. May higit sa 1,000 sa kanila. Ghoul Swordfish. Ang Ghoul Swordfish ay isang B hanggang SS level na ghoul. Bawat isa na mapapatay mo ay magbibigay sa iyo ng 10 puntos. B hanggang SS level. Host. Ang isang Ghoul Swordfish ay B level. Kahit anong armas na kayang pumatay ng carbon-based na nilalang, ay kayang pumatay nito. Pero ang banta ng isang kawan ng swordfish ay maaaring umabot sa SS level. Ito ay isang magandang pagkakataon para makakuha ng puntos. Nagbibiro ka ba? Anong klaseng magandang pagkakataon ito? Papatayin kita. Ano na? Lalaban ba tayo o hindi? Bakit hindi tayo lalaban? Hindi ba't gusto ni Commander Wu na makipaglaban sa atin? Subukan mong saktan si Chi. HMPH, maghintay ka lang. Lahat, itigil ang kalakalan at umatras. Chi, hindi ka ba nasaktan? Siyempre, ayos lang ako. Pero Rui, ano na ang gagawin natin ngayon? Higit sa 1,000 ghouls. Sa ganitong dami, kahit sa ang sulok ng survival platform, ay hindi ligtas. Ipaalam sa lahat na putulin ang koneksyon sa iChan platform. Ipunin ang lahat ng supply sa bodega. Kahit anong mangyari, protektahan ang mga supply. Magtipon-tipon. Lahat, kunin ang inyong mga armas. Protektahan ang mga supply. Lahat ng nasa ilalim ng 10 taong gulang. Magtago kayo sa sementadong bahay. Bilisan nyo. Chi, poprotektahan kita at ang mga bata. Pumasok ka na. Ang kapangyarihan mo ay hindi para sa labanan. Wala kang kakayahang lumaban. Hindi ko hahayaang mamatay ka sa harapan ko. Anong ginagawa mo, Shia? Pumasok ka na. Kaya ko kayong protektahan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Shi. Iniligtas mo ako sa cruise ship. Hindi pa ako nakakabawi sa iyo. Hindi ikaw ang dapat magbuwis ng buhay. Anong kalokohan iyan? Bitawan mo ako. Hoy, Shia. Chi. Huwag kang mag-alala. Ang pintong ito ay binalot ko na ng sound waves. Maliban na lang kung mamatay ako. Walang kahit anong makakapasok dito. Hay nako, ang tanga mo naman, babae. Bakit ka ba parang si Liu Ruyan? Ayaw mo talaga maniwala sa akin, ano? Ayan na sila. Basag.
Sa timog. Ang timog ang pangunahing direksyon ng atake. Kailangan ko pa ng 3 tao. Opo. Captain Su. 4 na sa mga tauhan natin ang patay. Sa dalas ng pag-atake na ito, sigurado ba kayong 1,000 lang ang bilang nila? Ano nang gagawin natin? Kulang na kulang tayo sa tao. Itapon nyo sa dagat.